Isa pang contractor na nadadawit sa maanumalyang flood control project ang pinag-aaralang isama sa protected witnesses ng Department of Justice. Para sa detalye magbabalita si Gio Robles live mula sa Maynila. Gio, anong update dyan? Pinakahuli nga dyan si Sally Santos na dumating pasado alas 9 kaninang umaga dito sa DOJ para nga sa kanyang evaluation para sa WPP. Si Sally Santos ang may-ari at manager ng Sims Construction Trading na iniuugnay sa malawakang korupsyon at anomalya sa mga flood control project. Nauna nang nirekomenda ni Senator J.V. Ejercito na bigyan ng seguridad ng DOJ si Santos sa ilalim ng witness protection. Matatanda ang iginiit na noon ni Santos sa pagdinig sa Senado na may panganib sa kanyang buhay. Bago kay Santos, kinokonsidera ng protected witness ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Kabilang din dyan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga dating DPWH Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Paglilinaw ng DOJ, hindi pa absuelto sa pananagutan ang mga testigo sa ilalim ng Witness Protection Program. Tanging proteksyon at seguridad lang ang ibibigay sa kanila. Kapag state witness, mas mahigpit ang proseso sa pagpili ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Ito yung bibigyan ng immunity sa mga posibleng kaso pero dapat ay hindi siya ang most guilty ayon sa batas. Cheryl, kakaalis lang ni Sally Santos matapos nga sumailalim siya sa evaluation at kinumpirma sa atin ng kanyang abogado o legal counsel na si Attorney Bernard Jonathan Gatchalian and I quote na they are happy we are under the provisional or they are provisionally admitted na sa WPP, meaning kasama na ngayon si Santos bilang isa doon nga sa WPP kabilang ni na Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH. At ngayong araw din, nandito na rin o nakabalik na rin sa DOJ itong si Sara Diskaya para nga sa pagpapatuloy ng evaluation doon sa Witness Protection Program. Inaabangan din natin yung pagdating ng kanyang mister na si Curly Diskaya. Okay. Cheryl. Gio, klaruhin lamang natin, yung mga nabanggit na pangalan ay nasa protected witness. Kumbaga, protected witnesses pa lamang sila. Hindi pa sila pumapasa na i-considera sa ilalim ng Witness Protection Program o mga state witnesses. Yes, Cheryl. Kumbaga sa ngayon ay kinokonsidera na sila na sa WPP. Still, they have yet to undergo evaluation kasi binubusisi pa rin ng DOJ yung kanilang mga salaysay nga kung tama ba, kapanipaniwala. Pero at the end of the day, Cheryl, klaruhin din natin na wala pa tayong mga personalidad na itinuturing na state witness. Yan din yung gustong linawin ng DOJ, especially nga si DOJ Secretary Boying Rimulya. Sa ngayon, protected witnesses pa lang na sumasailalim pa rin sa evaluation, wala pa tayong state witness. Cheryl. Okay. Dito sa, now that they're under protected, they are considered protected witnesses, anong klaseng proteksyon at seguridad ang maibibigay o naibibigay ng ating pamahalaan? As explained na rin sa atin ng DOJ sa ngayon, yung pwedeng ibigay sa kanila ng ahensya ay security nga, proteksyon, may mga magbabantay sa kanila na mga personnel para masiguro nga yung kanilang kaligtasan. Pero Cheryl, maliban nga dito kay Sally Santos at kay Sara Diskaya, yung nagbabantay kay Curly Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at maging kay JP Mendoza ay nasa pangangalaga sila ngayon or nakakulong sila ngayon sa Senado. So yung mga security nila ay mga Senate Sergeant at Arms. Pero once na ma-lift na yung contempt order ay bibigyan na sila ng panibagong seguridad mula naman sa DOJ. Cheryl. So ano yan, yung tipong 24/7 na magbabantay sa kanila? Yes, mula yan specialized officers mula sa DOJ yung magbabantay dito nga
sa mga personalidad na nasa Witness Protection Program. May dalawang options yan, Cheryl. Actually, pwede silang bigyan ng shelter ng DOJ para nga masiguro yung kanilang kaligtasan, or they can avail of the out of the shelter na arrangement, especially nga sa mga diskaya. If I can recall, yung sabi nga ni DOJ spokesperson na Miko Clavano na yung mga diskaya kasi they can afford naman, so they can opt na pwede silang kumuha ng kanilang shelter for their security. Cheryl. Kahapon ay may isa pang testigong lumabas sa nagangalang Orly Regala Guteza. Pero parang hindi siya humingi ng protection from the DOJ, at lumabas din na parang naglabas ng statement yung lumabas na attorney umano na nag-notarize nung kanyang statement na hindi daw siya yon. Napag-usapan ba yan dyan sa DOJ? Sa ngayon, Cheryl, sabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano, they're expecting Gutesa to arrive around 9 a.m. today, pero hindi siya dumating. And as regard naman doon sa sinabi natin na parang na-forge yung signature doon sa kanyang affidavit, the DOJ has yet to provide us with a statement or even detalye kung ano yung kanilang reaksyon doon, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles.